Hari-hari. Kaibigan, welcome back. Welcome back muli kaibigan sa aking munting channel. Ngayon ay unang araw, kauna-unahang araw ng fall season, aka autumn, aka taglagas. Taglagas na panahon ngayon kaibigan. Do hapon na ay ito yung kauna-unahan. Meron pang panahon para banggitin muli yun. Sandali lang, nakikinig ko na si Junior Bonsonita. I got you, baby. Yeah. Coffee. It's hot. Ooh, ooh. My lavender daisy hand. It almost melted. I love you, honey. Thanks for the coffee. Nanay's coming soon, huh? Do we have rice? Okay. Wait, I cook rice. All right. Kape kaibigan. Nasaan na ba ako? Sa harapan ninyo, nakikita ninyo ang aking pinagmamalaki, ang aking kaligisa sa aking mga maraming kaligayahan. Kaligayahan ko. 1992 Chevy Caprice. It only has 5 liter. Pero kaibigan, ang takbo niyan sa highway, rides like a dream. Like a heaven. At kung apakan nyo yung silinyador, hindi nyo mararamdaman ng torque dahil isa yung sa mga magic ng Chevy, ng old school rides ng mga panahon ng 80s at 90s ng mga Chevys, at even yung mga kalaban niya tulad ng Ford. Yung dahan-dahan kang mararamdaman mo yung pagbilis niya, pero hindi ka hinihila sa likod ng G-force. Ramdam mo na like just go. It just goes like hindi ko may paliwanag, pero lagi ako nakangiti every time na mapag-usapan ng highway at ang aking Caprice. Lumaki ako sa Pilipinas kaibigan. Ang una ko nahawakan ay kotse ng papa ko. I was 15 years old, maybe 14 years old. Hindi ko na matandaan kasi nung kapanahunan ko, hindi talaga namin iniisip ang araw. Hindi namin sinasabi ang panahon, ang oras, ang taon. I'd say I'm 15 anyos ako noon nang una ako nakapag-maneho ng kotse. At ang kotse nito ay luma. Now, ang sasabihin kong kotse sa inyo ay maaaring umiling ang ilan sa inyo, lalo pat yung mga taong alam ang history ng mga sakyan sa Pilipinas, lalo na dito sa Canada at US. Sinabi kong lalo na dahil babanggitin ko ang pangalan ng modelo na yon. Isa ako sa mga fortunate na maswerte na kabataan noong unang panahon na nakapagmaneho ng Ford Mustang 1969. At yun ang una-una kong namaneho na kotse. Yun ang tanda ko pa yung una kong pagliko sa isang kanto kung saan tuwan-tuwa ako dahil may kasalubong ako, mayroon akong katapat na lumiliko rin na pakaliwa, ako ay pakanan. Nasa kanto kami na isang pampasaherong jeep. Big deal sa akin yun dahil hindi ko siya natamaan at very smooth yung pagliko ko. Gagawa ko ng video tungkol doon. Gusto lang ipakita, sabihin sa buong mundo kung gaano ako kaswerte at isa sa mga na-appreciate ko sa buhay. At dahil sa paghahawak ng Ford Mustang 1969 Ford Mustang,
ay doon ako nabighani sa mga rear wheel drive sa mga American cars. At hindi ko alam man nangyari, pero I'm a Chevy guy, hindi Ford. Though kami ni Mrs. T, we appreciate ibang produkto, mga other Ford vehicles, some Ford vehicles, especially Crown Victoria. Ang Crown Victoria, mga dating kotse ng mga police noong 80s, 90s. I believe that was 90s na ng Crown Vic, kasagsagan ng Crown Vic. 80s was the Caprice. I'm talking about mga pangkapulisan na mga sakyan. Gumingiti kami ni Mrs. T. I think na-impluensyahan ko si Mrs. T. Ngayon wala siya dito para makapagsalita sa depensa niya. Pero I think na-impluensyahan ko siya. Every time na nasa highway kami, nakakita kami ng patrol ng Crown Vic. Lagi na hindi ko pinapalampas ang paghanga. Wow! Look at that! Tingnan mo! Mahal! Nanay! Tingnan mo! At ganun din siya. Gwapo ang gwapong matikas ang every time na i-describe ko ang Crown Victoria. And again, ganoon din ang Chevy Caprice. Kaya ito ang aming hilig. We're Chevy family. Unfortunately, ang Chevy ngayon these days, even the past few days and even decades, ay may mga pababa na ang kanyang kalidad. Iba pa rin ang gawa ng 90s, 80s, 90s, especially the 90s. This is bulletproof. This is a tank. Ito'y tanke. Kung pwede lang tawagin itong Abrams. Kaibigan, sa pagkakaroon ng I'm just saying this, sinasabi ko lang ito. Pero ito isang biro lang, kaibigan. Kung magkakaroon tayo ng apocalypse, itong sakyan ang kakailanganin mo. Ito ang sakyan na hanapin mo. Ito. May video ako gagawin. Wala akong masyadong salita ron. Mukhang itong mauna dahil gusto kong i-upload ngayong gabi na to. At hope hindi ako makatulog sa pag-edit. Madali lang para sa akin na mag-edit. Isa pa yung gusto kong i-share sa inyo. Kung anong gamit kong pang-edit, kung anong gamit kong mga gaheto sa paggagawa ng content. Yung binigyan ako ng sasakyan, 2003 Honda Accord, at ito ay V6. Back then, ito yung top of the line. Back then, ito yung isa sa mga mabibilis dahil ang V6 na yun ay nagtataglay ng 263 or 267 horsepower. That's a lot. Even ngayon, standard ngayon, 267, 250 horsepower. Again, depende kung kotse yun. It's a lot. Kaya nagustuhan namin ni Mrs. T ang kotse na yon. Over a year namin ginagamit na pag-aari. Binigay sa akin yun ng kaibigan ko. At gumawa ako ng video ko kung paano namin naipasa sa aming pangalan ang mula doon sa lumang may-ari papunta sa amin ang kotse na yon. Kung paano kami mag-apply ng I don't think sinabi ko yon kung paano mag-certificate, kung anong safety paper, anong pa tawag doon, inspection. Hindi ako makapag-isip ngayon. Yung safety inspection, yung isang papel na sinasabi sa ministro, pag binila nyo sa ministro or aka DMV sa US, Department of Motor Vehicles, ay ipapakita nila na mayroong shop, may mga certified technician na mga mekaniko na chinek lahat ang mga kailangan i-check para malaman, para makita na ito ay roadworthy or ligtas na dalhin sa kalsada. Yung aming 03 Honda Accord. Yun ay
binigyan lang sa akin yung certificate, binigyan ko siya ng pera. Wala talaga actual na pag-inspect, kakilala. Binabagit ko yun sa inyo dahil katulad din ng Pilipinas, kung may kakilala ka dito, sa tamang kakilala, I know it's mali. Okay? Unahan ko na kayo, it's mali. Dapat tiningnan ng sasakyan sa masigasig na inspection. Sinabi ko lang sa kaibigan ko na, hey, kailangan ko ng papel dito para, safety inspection, someone has to sign it, dalhin sa shop para ipakita sa ministry dito, department, at nang mabigyan kami ng titulo dito sa sasakyan, matapos yung transition, yung pagpapalit ng pangalan ng sasakyan. And sabi nila, Lenny, I got you. And then kinabukasan, binigyan ako ng papel, everything signed, kahit di lang nakita yung kotse. At, pero tinignan pa rin namin yung sasakyan, pero pagkatapos naipasa namin yung papel. Gave me a little over $100. This day at least, kung pupunta ka sa tamang proseso sa pag-inspect, at least $300 yun sa shop. That's an average. I think yun yung bisa, $300. Hindi pa kasama yun kung may makikita sila na, kailangan mo pa ako to i-sign ng safety paper na to, yung safety inspection. In-inspect natin, kailangan palitan ng brakes. How much is the brakes? Kailangan palitan lahat. That's probably about, depende kung anong gusto mo, coating or non-coated, or magkano anong kalidad. Let's say $200 sa buong yon. That does include the labor parts pa lang yon. Paano yung salamin, may konting crack, that's a no-go, kailangan palitan yon, salamin mo, or make it strong again by putting some kind of glue there. Maybe a gulong, puti yung gulong mo, kailangan palitan, that's another grand or 800 or up, depende kung anong gusto mong gulong. Yung mga ganon, kaibigan. Kung dito yung ilaw, not necessarily kung meron kang ilaw, this is what I know, kung meron check engine, not necessarily na babagsak ka ron sa pag-check. Pero since nandun ka na sa mekaniko, I may be wrong about that, pero we're just talking here, right? Well, kung meron ka nandun ka na sa shop, sa mekaniko, might as well have it taken care of na rin, di ba? Now, na-cover ko ba yun? Caprice at yung O3, kaya kaibigan, makikita ninyo yun, wala akong masyadong sinabi doon, just wala na sa amin yung O3 and dahilan kung bakit I can't discuss it sa kasalukuyan, pero mamimiss namin yung sasakyan na yun. Huling lakad namin sa sasakyan na yun, pumunta kami sa CNE, and it's just we made that decision na hindi na practical na i-keep yun dahil sa may mga I can't discuss that right now. Okay? I don't know bakit ko sinasabi sa inyo ngayon, pero magtuon tayo dito ng pansin dito sa Chevy Impala. Now, matagal na itong nakatenga itong dalawa, and ito na yung panahon na kailangan kong maayos sila. Kaya magiging abala ako at mag-upload pa rin ako, pero hindi related dito. Maaring related, we'll see. Pero ang dami ko rin nakatenga mga videos, mga old videos, mga very old, yung mga lost videos ko, yung tinatawag na Lakay's old and lost videos. Yun yung mga panahon pa na bago pa mauso ang YouTube. Even yung iba wala pang YouTube talaga, or just simple lang YouTube noon. That was 10 years ago, maybe 20 years ago. Bumili na, ito yung may mga nilakad ako. Bumili ako ng parts para dito, para may balik ulit siya sa road. At ina-update namin ng kaming insurance. Since classic ito, bala kong kuhain to ng insurance para sa mga classic cars. Back then, yung mga kaibigan ko dito, he's got a 1950 something Mercedes Benz niya, he's only paying $15. That's $15, kaibigan. Monthly for that. Hanggang sa nawala na yon. Sabi ko sa kanya, yeah, I'm interested, pero hindi na nangyari yung kanyang silver na yung kanyang insurance na yon. Binigyan niya sa akin yung link, phone number, hindi ko na ginawa. Ito, kaibigan, na yung insurance niya ay yung tinatawag sa US na liability insurance. Okay?
I'm all over the place, ano? Can't think right now kasi lagi nagra-rush yung aking utak. Gusto ko yung i-update na ito maging abala ko, at kung expect nyo na papitik-pitik na maglalagay ako dito ng mga videos, maybe magtanggal ng gulong muli, maglinis ng brake pads, anong uri ng mga tools ang gamit ko, or anong uri ng mga grease, iba-ibang grease. I know some of you hindi kayo interesado ron, pero you know, this is for gusto ko lang mailagay yan dyan, out there, out here, dito, online. Ito na rin yung panahon, magki-clean up ka, mag-leaf clean up. It'll be another 2 weeks, babagsak na mga damo. Pala nilinis ko to, sa tingin nyo hindi masyadong malinis, pero there's a bunch of yung mga parang sa ating ipil-ipil, yung pag di nyo kasi nagagamit yung sakyan ay well, kaibigan, parang bahay. Kung wala nakatira sa bahay o hindi nyo dinadrive ang sakyan, nakatenga lang, nakatambay lang, madaling masira doon na sakyan. Even yung katawan niya madaling mag-rust. Kaya yun ang problema. I don't care kung may garahe ka, unless yung garahe mo ay control ang humidity, no, control mo ang humid niya, at temperature, lagi nasa room temperature, even kontrolado nga humidity. And mahirap papasukin niya ng mga critters kung may access sila doon. Papasukin ng hangin, at yun ang magsisilbing kalawang. Kaya marami itong maaaring, I hope na wala, kung ano mang issue meron nito, I hope na maayos ko. For example, yung gasolina niya, tulad ng sinasabi ko sa inyo, alagaan yung gasolina ninyo kung mag-iimbak kayo. Same, ang in-apply ko dito ay same ng pag-iimbak ko ng aking mga lawnmowers tuwing winter, or snow blowers tuwing pag-iimbak ko para sa summer. Ito ay paglagay ng fuel conditioner, mga fuel additives na magpapatagal ang buhay ng gasolina, dahil ang gasolina ay napapanis. Isang buwan lang ang gasolina, you know, nag-umpisa na sa ma-degrade dahil sa, salamat mga environmentalists, sa 10% and even 15% na ethanol na hinahalo nila sa gasolina natin. Well, nothing wrong with that, pero sana hindi na nilagay na rin sa mga premium grade na mga gasolina, kundi sa mga cheaper ones, or sa mga I don't know, 87, 85, 87, you know. Kaya concern yung tangke na nagkaroon ng tubig, pero meron akong chemical na gagamitin para mawala yun. Again, nakikita ko nag-umpisa siya mag-rust, talaga magra-rust. I don't care kung anong sakyan mo rito, magra-rust ang kotse mo. Kahit electric car siya, tatamaan ka ng rust, unless ang kotse mo kalahatan kabuuan ay made of plastic at kahoy, then hindi nga kakalawangin. Dahil dito sa aming lugar sa Ontario ay mataas ang humidity. Kilalang Ontario, South, Mid Ontario, kabuuang Ontario. Dahil kaibigan, almost kabuuan, dahil kaibigan, napapaligiran kami dito ng tinatawag na 5 big lakes. Napakalaking, isa sa mga 5 pinakamalaking lawa. At dahil doon, tuwing winter, napipick up niya yung moisture. At kung mamalasin at malapit ka sa tinatawag na mga lake effect areas, magkakaroon ka lake effect snow, then mabigat ang snow mo, slush. Magkakaroon ka pa rin ng floppy snow, yes, pero expect mo rin magkakaroon ka ng mabibigat na snow, na to the point na talagang mabigat pa, sa parang semento talaga, parang hinalo mong semento. Kaya hindi nakatulong ang city, na unlike sa ibang probinsya, ibang tao naglalagay lang ng buhangin sa kanilang kalsada para kontra dulas, na hindi talaga 100% effective din yon. Ay dito ay gamit ay asin na very corrosive, lalo na yung kulay berde. Pag nakita kayo sa town yun ay nag-spray ng corrosive na asin na kulay berde, that's very corrosive. Kaya kailangan yung mahugasan ng underbody, yung ilalim ng kotse ninyo. At yung nga, isa pa yun na kailangan nyo ma-sprayan ng oil-based na
anti-corrosion na rust-proof, ipa-rust-proof nyo yung sakyan ninyo. Gumawa din ako ng video, just check my main page, type like kalawang or rust-proofing, nandun yun. At yung pang gagawin kong papakita ko sa inyo. Kaya malapit na nga ang fall na ito. Pero in 2 weeks, may kita nyo ang mga tao nagra-rush. They're gonna be rushing because they want their tires to be swapped from summer tires or all season tires to winter tires or all weather tires. Kung papipiliin ka ng all weather tires or winter or snow tires, go get the snow tires to get 100%. Makuha nyo yung pagka-effectiveness 100 ng inyong traction, yung pagliligtas sa pagdadrive. Kaya well, hey John, You filming yourself? yes. Bago ko to magpaalam sa inyo, gusto ko ikwento since nakinig niyo yung guy na yon. Okay? Tawagin natin siyang si Jay. Alam niyo ba na gusto rin niya pumunta sa Pilipinas para maghanap ng mapapangasawa doon? And I'm fine with that, okay lang ako yun. Oh, yeah, fine, you know what? I'm a conservative guy and naniniwala ako sa freedom, naniniwala ako sa kalayaan ng bawat tao, pagsasalita mo hangga't as long hindi ka nakakasakit, kahit saan ka maglakad. Isa sa mga metaphor, analogy, halimbawa ko sa para ipakita na naniniwala ako doon ay ang kape, kaibigan. Sasabi ko ito sa aking mga anak. Saan man ako dito magpunta, may kape ako. Isa yun sa mga kalayaan na halimbawa na naipapakita ko sa aking mga anak. Walang nagbabawal sa akin na huwag kang inom ng kape habang naglalakad or hey, huwag kang uminom sa tapat namin ng bahay namin ng kape. Walang nagbabawal nun dito. May kalayaan ako. Siya, ang problema ko sa kanya ay masyado siya kampante at iba ang tingin niya sa mga Pilipinas, sa atin sa Pilipinas eh. One time nga, binanggit ko yon. Ang sabi ko sa kanya, ito lang sinabi ko sa kanya kasi siguro kilala niyo na ako dito and I've shown many times kung paano ako magkumpronta ng mga tao and they are all not hindi scripted lahat yun. At nanonood ang mga pamilya ko ngayon dito, mapapanood nila to. Ang sinabi ko sa kanya, ito kay Jay, kay John, sabi ko, that's fine kung gusto mong humanap doon ng makaka-partner mo for life. Pero respetuhin mo ang mga tao doon, lalo ng kababaihan. Kung yun ang pinunta mo ron, respetuhin mo ang mga tao, ang paligid at ang kultura. Dahil, John, kung hindi mo re-respetuhin yun, may mga tao doon na dudukot sa'yo at pupugutan ka ng ulo. At wala na makakarinig sa'yo. Wala makakatulong sa'yo mga ibang Pilipino na kakilala mo rito. Even ako. Respect. Importante yon. Kahit saan ka magpunta. Kahit sa tapat bahay, sa labas bahay mo lang. At ang sinasabi ng iba na, oh, you should earn that. Nope. Ang respeto ibibigay mo kaagad sa tao once na makita mo siya. Anong uri ng respect na sinasabi mo? Just a plain respect. Be respectful. Alam mo naman siguro yun. Not that bullshit na, oh, you gotta earn that. No. What are you talking about? That's another form of respect. I'm talking about, that's another level if you wanna go to another level. Okay? Mapa friendship, business, yung sasabi kong respeto. Kung may bigla na lang lumitaw dito, ng mga tao, I'll treat them with respect. And I expect the same na manggaling sa kanila. Yup. Isa pa yun sa pag-uusapan natin, yung mga Pilipino na always gumingisi, always nodding, and ang tingin nila lagi sa kanila second class citizen sila dito.
Pag-usapan natin yan. O maybe hindi, baka ngayon na. Wag. Alright? Kung kayo ay narito at legal kayo nakapunta dito, ay kung mabuti ang loob nyo at totoo ang intensyon nyo na gawin nyo ikalawang tahanan to at you will abide, you will follow all the rules, hindi nyo man gusto, hindi, you will respect it. At and someday you will have that power to change that kung hindi nyo talagang gusto ang batas. Yan ang kagandahan ng Western world. And wag niyong mamalitin ng sarili ninyo at wag niyo lagi ikumpara ang sarili ninyo mas maliit kayo sa ibang mga lahi dito. Okay? Laging taas noo. Okay? At kaibigan, sadyang ko saan napunta yung aking mga sinasabi. Take care. Have a great week. Take care, Bill. The best car mechanic in the world. Thank you. I'll include that. He's the smartest guy. Hardworking, I'll buy you a coffee. good looking, Oh my. very trustworthy. There you go. He's si Bill naman yun. Okay, bago na akong paalam, sabihin ko ito ko kay Bill. One time nagkita kami. It's a federal election. Gusto niya malaman kung ano ang stance ko sa politika at kung anong uri ako. Kaibigan, may rule ako na binrake ko. Although binibreak ko yun sa ibang mga tao. Sinabi ko sa kanya na I'm conservative. And he looked at me and said, itong sinabi niya sa akin. Nung nalaman niya conservative ko, nakita ko yung pagka-disappoint niya. He looked at me and said, "That's okay, Lenny. We forgive you." I wish ganun lang talaga dapat. Open ang conversation. Kung magtatalo kayo, magdi-discuss kayo ng politika, at totoo lang talaga kayo. Walang halong galit, walang halong pakikipag-away. Pwede kayo mag-away sa bibig, that's fine. Pero wag i-escalate to the point na talaga magkakasama ng loob. I have friends dito. We talk. Nagsumiklab ang giyera ng Ukraine and Russia. We talk about that kasi they're from that place. And they were surprised nung nalaman nila kung where I stand. Ano stance ko or where I stand. And we would yell, we would talk, and we would laugh. Sibilisadong pagkipag-usap, sibilisadong exchange of ideas, words, opinions. Yun ang nawawala ngayon sa atin. Kaibigan, dito ko na tatapusin. Hanggang sa muli, padayon. Bukas muli.